namin. Palapakan nga po natin sila sa kayong mga nag-invite. Amen. Okay. Kaya ko po in-acknowledge yung mga bago tonight is because napaka-importante po natin pag-uusapan ngayong gabi to. At alam nyo po, meron tayong purpose series. In-stop ko muna yon, pero meron po tayong final na message para po sa purpose. So po, ginagawa ko pa. But tonight, because alam naman natin lahat na tayo po merong sineselebrate right now. Ang buong mundo po, nagsiselebrate na. Ano yung meron? Ha? Good Friday. Amen? How many of you are excited to hear the Word of God? Okay. By the way, tanungin ko nga kayo, how many of you is excited tuwing Friday? Alam niyo yung parang Monday pa lang gusto mo Friday na. Hindi nga, totoo lang. Amen? Totoo lang ha? Yung totoo lang tayo ha? Yung talagang Monday pa lang para inahatak mo na yung Friday. Alam niyo kung bakit ko naitanong yan? Kasi nakikita ko at nararamdaman ko talaga sa church, no po, itong nakakaraang 2 buwan, 3 buwan, na talaga pong nag-iiba yung environment natin. Grabe, no po, nag-iiba po yung environment. At yung leading ni Lord dito sa pulpito, ibang-iba lagi. No po, nararamdaman ko na talaga pong ang Diyos natin is nasa kalagitnaan every Friday. Kaya po nakaka-excite lagi ang every Friday, amen? Kasi po may nahanda si Lord lagi para sa atin, amen? Anyways, kasi po Biyernes Santo ngayon, tingnan mo yung katabi mo, mukhang Biyernes Santo ba? Amen. Mukhang Biyernes Santo? Amen. Mukhang Biyernes Santo ba siya? Okay, so seriously speaking mga anak, seriously speaking, sa pagbabasa ko po ng Bible in the past, may nakita po akong magandang ituro sa inyo sa gabing ito. Amen? Meron na ako ni-ready, pero may nabalikan ako doon sa mga devotion ko na ituturo ko sa inyo ngayon. Tama-tama po to sa gabing ito. Amen? At ang title po ng ating pag-usapan tonight is, pakibasa nga, 1, 2, 3, go! Yan, amen? Yan po is na devotion ko 7 years ago. At nung nabuksan ko po, sabi ko, magandang ituro to, i-expand ko lang, okay? So ano ba yung mga sorrows dyan na minention niya sa Matthew 23? Pag po kayo nagbasa ng Book of Matthew, no po, may 7 klaseng babala roon ng Panginoon. Siya mismo nagbigay. Kumbaga, mga sorrows o kaabahan o kahirapan po na salita, na when you say sorrow kasi, ito yung parang warning o sumpa na kung tutusin. So what is the meaning of sorrow? Ang meaning po niyan is anguish, despair, sadness, grief, distress, affliction. Yan po ang ibig sabihin niyan. Amen? So, this evening, we will not just study the book of Matthew chapter 23 at saka yung 7 sorrows na yan, hindi lang po ngayon. Pero yung 7 sinabi ng Panginoon kung bakit po merong ganyan at kung kanino niya sinabi. Amen? In other words, things that cause sorrow or distress or troubles na winarning niya doon sa mga taong kausap niya. At sa pag-aaral po natin ngayon sa gabi ito ng Matthew 23, meron nga po sinabi ang Panginoon na 7 klaseng sorrows. Isa-isay natin yan tonight at pag-aaralan natin. Amen? So lahat ng inaantok, shout Amen! Mga sinungaling kayo, sabi nyo, excited kayo, inaantok pala kayo. Ibig sabihin niya, hindi kayo nakafocus. Amen lang kayo ng amen, hindi nyo na alam pinag-amen nyo dyan. Tama? Amen? So before we read the 7 sorrows one by one, I want you to remember that first, today is Good Friday supposed to be. Tama? Today is part of what we called Holy Week. Sabi niya nga, Holy Week. May problema po ako rito sa Holy Week na to. Kasi when we say Holy Week, yung salitang week, meaning isang buong linggo, tama? Pero bakit ang mga tao nakatutok lang sa Friday? Holy Week nga. Amen?
Di ba? Nakatutok lang sa Biyernes Santo, Sabado de Gloria at saka Linggo ng Pagkabuhay. 3 araw lang yon. So, hindi Holy Week yon. So, ngayon, may revelation si Lord sa ating gabi, sa ating gabing ito. At gusto ko pong tandaan ninyo, yung araw ng Biyernes, nung ipinako sa cross ang Panginoon, nung araw na yun mismo, but before Jesus' crucifixion, marami pong nangyari. Ipinako ang Panginoon nung Friday, namatay siya sa cross ng Friday, but before Jesus' crucifixion, on that very day, from the book of Matthew, mababasa at makikita natin ang sunod-sunod na mga pangyayari. Sunod-sunod na mga pangyayari bago siya ipinako sa cross. Una, from the beginning of Matthew chapter 21. Chapter 21 tayo, pero ang didiin na natin chapter 23. Amen? Are you there? Pumasok siya sa Jerusalem at sinalubong ng mga tao. According from the scriptures, chapter 21 verse 8, no po? Yung mga balabal at kusuotan nila, inilatag nila eksaktong sa dadaanan ng Panginoon habang nakasakay siya sa donkey. No, parang binigyan niya ng red carpet ang Panginoon. At ganoon po yung ginagawa pag merong hari na dumadaan. At yung mga tao, habang nilatag nila yung mga kasuotan nila doon sa dadaanan ni Lord, meron silang mga hawak na palaspas. Tama? Basahin nga natin para maunawaan natin kung yung sinasabi ko. Pakibasa nga, anak, please. We have lots of verses na babasahin. Sige po. Most of the crowd spread their garments on the road ahead of him, and others cut branches from the trees and spread them on the road. Jesus was in the center of the procession, and the people all around him were shouting, "Praise God for the Son of David! Blessings on the one who comes in the name of the Lord! Praise God in highest heaven!" Amen. Okay. So, yung pong hawak nilang dahon dyan ng nyog, sangayan, ng dahon ng nyog, tama? Ayan, parang ganyan, nasa magkabilang side. Tama po ba? Ganyan yon. Ang tawag dyan, palaspas, ang tawag natin, tama? Kami lang ba nakakaalam ng palaspas? Alam niyo ba yung palaspas? Ayan ba? Kasi parang ano ba yun? Ano ba sinasabi ni Pastor? Parang gano'n no? So, yung palaspas na yan, naalala ko nanay ko nung buhay pa, no? Kailangan mabendisyonan ng pari yan. So dahil lahat ng tao gustong makaabot daw sa harap para mabendisyonan, makikipagsiksikan ka talaga. Naalala niyo? Makikipagsiksikan ka, gagawin mo ang lahat para lang mawisikan ng tubig yung, ano tawag doon sa tubig na yon? Holy water. Si Father ang magwiwisik. Kaya pag hindi ro nawisikan yon, hindi effective. Kaya kailangan makikipagsiksikan ka talaga. No? Kailangan po, para maapyasan ng holy water yung dala-dala mong palaspas. Now, kapag nabasbasan na ng holy water yon, yan po is kalimitang idinidikit, tinatamtax, pinapako, whatever, sa pinto ng bahay. Amen. So, itinitiklop yun na parang cross, tama? Oh, yun ang alam natin, tama? Pero hindi natin nadidiinan yung nangyari dito. Ganun lang ang ginagawa natin. Yan po yung unang araw ng week. Amen? Nung pumasok siya dyan, ang tingin pa ng mga tao dyan, siya ang hari. Kaya siya merong ganyan. Pero bandang huli, pinapako siya sa cross. Yung mga same tao na yan, na nagbigay ng red carpet sa kanya, na nagwagaswas ng mga punong yan, ng dahon ng palaspas, sila rin ang mga taong sumigaw na crucify him. Amen? Free Barabbas and crucify him. Sila rin yun, yung mga taong yon. Amen po ba? So, ngayon, meron pa ako naalala sa TikTok, nakita ko si Father, meron na siyang yung yung ini-spray sa sa mga halaman. So, yung talagang lahat nag-upgrade, no? So, hindi ka na makikipagsiksikan talaga kasi pag in-spray yun, abot yun hanggang doon sa counter. At basang-basa ka talaga noon. Amen? So, lahat talaga nag-upgrade, no? Amen? Amen? So, hindi mo na kailangan may pagsiksikan these days, no? Meron na talagang ganon, okay? So, pagdating niya ro sa temple, ano nangyari? Pagbabasahin niyo yan, pagdating niya sa temple after that event, kasi nakapasok niya sa Jerusalem,
No po, mababasa po natin na itinaob niya yung mga lamesa. Amen. Tinaob niya yung nagtitinda ng, yung papalit ng pera, yung mga nandaraya na manghuhula, nagtitinda ng kung ano-ano man sa temple. Pinalayas yung mga yon dahil hindi naman yun talaga ang gagawin dapat sa harap ng temple. Tama? So, basahin ulit natin. Ito po yung sumunod na nangyari. Sige po. Jesus entered the temple and began to drive out all the people buying and selling animals for sacrifice. He knocked over the tables of the money changers and the chairs of those selling doves. He said to them, "The scriptures declare, 'My temple will be called a house of prayer, but you have turned it into a den of thieves.'" Amen. Yun yung sinabi niya, my temple will be called a house of prayer, but you have turned it into a den of thieves. Now, sino sa inyo nasusundan yung mga sinasabi ko? Remember mga anak, itong dalawang pinakita ko sa inyo is supposed to be part of the Holy Week. Pero magsisimba ka lang, palaspas lang, pagbalik mo ng linggo, kabuhayan na ni Kristo. Bakit hindi tinuturo to? Holy Week nga. Amen. Naintindihan niyo po sinasabi ko sa inyo? So kaya ko po ito tinuturo kasi po gusto ko maunawaan ninyo yung mga nangyari on those days before His crucifixion. Then pagdating po sa verse 18 and 19, on the same chapter 21, no po, napadaan siya sa isang puno na kung tawagin is fig tree. At dahil wala siya nakitang anumang bunga, isinumpa niya yung puno. Sige po, pakibasa ulit natin. Pakibasa. And he noticed a fig tree beside the road. He went over to see if there were any figs, but there were only leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." And immediately the fig tree withered up. The disciples were amazed when they saw this and asked, "How did the fig tree withered so quickly?" Ito po, kung tututukan natin to, meron po mga turo dito. Kapag hindi ka talaga mabungang Kristiyano, isusumpa ka talaga ng Panginoon. Yan po yung mga katuruan dyan. Pero po hindi yan ang tututukan natin. Then, after nyan, ang Panginoon po nagturo sa maraming tao na mga parables. Meron po 3 parables. Parables of the 2 sons, parable of the tenants, and parable of the wedding banquet, o yung tinatawag na great feast. So, hindi ko napapakita sa inyo yung mga verses kasi mahabang masyado. But my point here tonight is lahat yung mga pinakikita ko sa inyo is nangyari doon sa Holy Week na tinatawag. Amen? Ang tagal ko na nagsisimba, hindi ko narinig yung Holy Week na yan, yung mga yan. Tutok lang tayo doon sa kamatayan ni Jesus, pagkabuhay niya, doon lang tayo nakatutok. Kaya nga Holy Week, tama? Are you with me? So, in the same week nangyari lahat yan. Ang tawag natin Holy Week, no? So, yung po mga parables niya, tinuro niya yan, one after the other, sa lahat ng mga taong nakasunod sa Kanya at nakikinig sa Kanya. But listen to me. Lahat po ng mga pangyayari niya na ginawa ng Panginoong Hesus, hindi kalimitang napapansin, hindi natin naririnig, hindi natin alam na may ganyang istorya in the observance of the Holy Week. Amen? Taon-taon may Holy Week na sineselebrate. At nandoon tayo sa simbahan na yon. Pero hindi po na ituturo sa atin yan. Ang sobrang focus lang natin yung bawal kumain ng karne. Bawal maligo. Bawal tumakbo. Meron pang bawal tumakbo. Grabe, no? Hindi ko alam kung bakit mga ganun dahil bawal. Tama? Amen? Bawal daw yon kasi patay ang Diyos. Now, I believe, as a follower of Christ, lalo na yung mga bago rito, na po, ito po, wag po kayo ma-offend, na po. Hindi pa pwede na ang Diyos natin is patay every year at muling nabubuhay. Isang beses lang pong namatay ang Panginoon at after nun, nabuhay, hindi na po siya muling namatay. Kaya po hindi natin pwedeng celebrate yung Holy Week na patay ang Diyos every Friday. We don't celebrate that as a Christian, as a follower ng Christ, na po. Amen? Nung pinako siya sa cross, after 3 days, nabuhay siya muli. And that was 2,000 years ago. Right now, at this very moment, ang Panginoon nakaupo sa langit, sa kanang trono ng Diyos Ama, buhay na buhay.
interceding for you and me. So bakit ako magse-celebrate na patay ang Diyos ngayon? Siya niloloko ko. Amen? Buhay po ang Panginoon. Minsan lang siya namatay at nabuhay. At tapos na po. Buhay siya. Amen? So mali yung mga turo sa atin, mali yung focus natin. Hindi po naituro sa atin ng tama yan. And at the same time, during that week, this is very, very important. Listen to me. From Matthew chapter 22, verse 15, if you know the story, Jesus was also tried and questioned by a group of Pharisees. Yung mga Pariseyo, yung mga church leaders yan, na ang gusto lang isulihin ng Panginoon sa kanyang maling sasabihin para maipapako siya sa cross. Yun lang ang gusto nila. Yun lang ang plano nila. Kung babasahin niyo po ang four Gospels, yung book of Matthew, Mark, Luke, and John, ganun lang po ang gusto ng mga leaders ng mga panahon na yun. So nagtanong sila kay Jesus. Sabi niya, if to whom the people would pay their tax, to Caesar ba o sa Roman government? Ayan. Yan yung unang question nila, no? Kay Jesus. Sige nga, pakibasa nga natin. Then the Pharisees met together to plot how to trap Jesus. Nakita nyo? Then the Pharisees met together to plot how to trap Jesus. Ganun lang po ang ginagawa ng mga Pariseo na yan. Sige. Into saying something for which he could be arrested. They sent some of their disciples along with the supporters of Herod to meet with him. Teacher, they said, we know how honest you are. You teach the way of God truthfully. You are impartial and don't play favorites. Now, tell us what you think about this. Is it right to pay taxes to Caesar or not? Sumagot ang Panginoon dyan. Di ko na sinabi rito. Sabi niya, kung ano yung para kay Caesar, ibigay mo kay Caesar. Kung ano yung para sa Diyos, ibigay mo sa Diyos. Tama? Kaya may exhortation tayo ng tax and offering dito. Tithes and offering. So kung ano yung para kay God, ibigay mo kay God. Yung para kay Caesar, ibigay mo sa kanya. Kumbaga, kung may tax kang binabayar sa gobyerno, bayaran mo yon. Now, there was also a question from Matthew chapter 22 about marriage and resurrection. Ito po, napaka-importante rin ito. Tinanong ulit siya. Ito yung tanong. Sige nga. Ito yung sagot niya. Jesus replied, your mistake is that you don't know the scriptures and you don't know the power of God. For when the dead rise, they will neither marry nor be given in marriage. In this respect, they will be like the angels in heaven. Okay. So, bakit siya sinagot ng Panginoon ng ganito? Tandaan nyo ha, mga Pariseo yan. Mga leaders ng church. Sila yung mga nag-aral na. Sila yung mga taong simbahan. Pilit nilang hinuhuli ang Panginoon because they don't believe in resurrection. Tingnan nyo ha, mga leader ng simbahan, they don't believe in resurrection. Ngayon, yan ang sagot ni Lord sa kanya. Ang sabi niya, your mistake is that you don't know the scriptures. So maaari pala na ikaw ay leader ng church pero hindi mo alam ang salita ng Diyos. Samantalang sila na yan, mga leader ng church, tama? Mga teacher, mga nagtuturo ng mga panahon na yan. Sabi ni Lord, si Lord mismo nagsabi, si Jesus mismo, your mistake, ang pagkakamali nyo, hindi nyo alam ang salita, ang Word of God. And you don't know the power of God. Yun ang matindi roon. Hindi mo alam ang power of God. For when the dead rise, they will neither marry nor be given in marriage. In this respect, they will be like the angels in heaven. Ibig sabihin po, meron kasing tanong itong mga leader sa kanya. Ito po mga Sadducees, yung mga religious leaders, at saka itong mga Pharisees. Kasi hindi sila niniwala sa resurrection. So para hulihin nila ang Panginoon sa sarili niyang bibig at magkamali siya, at which is ganun nga yung ginagawa nila, nag-pose sila ng question na kung may 7 magkakapatid na lalaki raw. 7 magkakapatid na lalaki. Yung panganay, nag-asawa, nagpakasal sila. Pero walang anak. Namatay yung panganay. Ngayon, para daw yung widow, hindi mapabayaan ng mga panahon na yung ganon, yung sumunod na lalaki doon sa panganay, pinakasalan din yung babae. Basahin niyo po, nandoon yan, tama? Before ng 29:30. Chapter 22. So, ang sabi niya, pag namatay yun, paano gagawin ngayon? So, pinakasalan nung sumunod, namatay din, hanggang sa dumating doon sa ikapito, sa bunso, pinakasalan yung babae, namatay din yung bunso. So, parang may sumpa yung babae, amen?
Pagkatapos, yung babae namatay din. At ang sabi nila, gento ang tanong, sino ngayon, pagdating sa langit, sino ngayon ang kanyang asawa? Yan ang sagot niya. So your mistake, ang sabi niya, is that you don't know the scriptures. And you don't know the power of God. For when the dead rise, they will neither marry nor be given in marriage. Ibig sabihin po, kapag tayo namatay, tayo po'y wala ng relasyon doon. Tayo po'y magpupuri na parang mga anghel sa langit, 24/7. Hindi pwedeng namatay ang asawa mo, nagkita kayo doon, oy, magluto ka, agahan na. Walang ganon. Amen? So, hindi nila alam. Napakatalino po ng Panginoon. Hindi mo mabobola ang Diyos. Alam na alam niya yung mga sagot dyan. Tama? Kaya po yan ang response niya. Amen? Pagdating sa verse 36 ng same chapter, he was also questioned about the importance of greatest commandment. Amen? And that was the reason why from the 10 commandments from the Old Testament, ginawa na lang dalawa. Pakibasa nga natin ulit. Sige po, pakibasa. Teacher, which is the most important commandment in the law of Moses? Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment. A second is equally important. Love your neighbor as yourself. The entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments. Amen. So dito makikita natin that Jesus summarized the 10 commandments. From the Old Testament, ginawa niya na lang dalawa. And by fulfilling these two commandments, we already keep all the others. Amen? Ibig sabihin, pag nagawa mo yung dalawang yan, yung 8, nagawa mo na. Kaya nga tayo nakaganon eh. Kasi yan ang purpose ng church na to. Loving God, loving people. Pag nagpa-picture, ito, loving God, ito, loving people. Akala ng mga bago, nagpapakyut tayo, hindi po. Loving God, loving people yon. Amen? Kasi mga cute na lahat yan. Tingnan mo katabi mo. Hindi na kailangan mo pa-cute. Cute na yan. Amen? Nakakata-cute. Amen? So, ito po yung isang tanong sa kanya. So, ipinakita ko sa inyo lahat na ang Panginoon ay sinubok ng maraming beses ng mga Pariseyo. Tama? At mga religious leaders. Sino yung sumubok? Mga Pariseyo, mga religious leaders, mga leader ng church. Sila ang pilit na humahanap ng butas sa Panginoon because hindi nila matanggap na itong Jesus na to, na nasa kalye lang nagsasalita, dumadami ang follower. Samantalang sila naandoon sa loob ng church, nawawala na yung mga follower nila. Amen? Hindi nila matanggap yon. Kaya gusto nilang kasuhan si Jesus at ipako sa cross, naghahanap sila ng butas, wala silang makita. Yan po yung nangyari, amen? Amen po ba? So, different questions from different leaders na simbahan. Amen? Yan po yung nangyari. Now, pagdating po sa 21:46 na po, ng verse, ginawa ng Panginoon, sinubok niya rin sila at the same time. Amen? So, gusto niyang subukin sila this time. Kasi maraming tao, pilit siyang ipinapahiya, nakapaligid yung mga tao sa kanila. Ngayon naman, as a church leader, as someone who preach in the church, gusto niya silang subukin this time. Yun ang gustong gawin ng Panginoon. Amen? Siya naman ang magtatanong. Amen? And start from Matthew 22, verse 41, nagtanong siya ng ganito, Bakit ba ang Kristo or Messiah ay tinawag na anak ni David? Sino ang una? Si David o si Kristo? Basahin po natin. Yan yung tanong niya. Sige. Then, surrounded by the Pharisees, Jesus asked them a question. What do you think about the Messiah? Whose son is he? They replied, He is the son of David. Jesus responded, Then why does David, speaking under the inspiration of the Spirit, call the Messiah my Lord? For David said, The Lord said to my Lord, Sit in the place of honor at my right hand until I humble your enemies beneath your feet. Since David called the Messiah my Lord, how can the Messiah be his son? No one could answer him, and after that, no one dared to ask him any more questions.
Natahimik na sila, wala nang question. Now, listen to me carefully. Yung mga Pharisees, yung mga Herodians, yung mga Sadducees had asked their questions in the past. Then Jesus turned the table to them. Amen? And asked them a penetrating questions. Who they thought the Messiah was. So, ang alam po ng mga religious leaders na to, na talagang may darating na Messiah, alam nila yan. May darating na tagapagligtas o may darating na Savior, pero hindi nila nakita na yung kaharap nila mismo ang hinihintay nila. Hindi nila nakita na yung kaharap nila mismo, yung Savior na dumating na. Pilit sila naghihintay ng Savior, kaharap na nila. Yung Messiah o yung Savior. But ang hindi nila naunawaan, no, alam nila na itong si Savior na Messiah is talaga pong descendant ni David. Alam ng mga leaders yan. Ang hindi nila nakita is siya na mismo yon. Tama? Tandaan nyo, mga leaders ang mga kausap niya rito, mga church leaders. But ang hindi nila naunawaan, ito pong kausap nila is siya mismo yung God, siya mismo yung Messiah. Kaya tingnan niyo yung sagot niya dyan. Tingnan niyo yung balikan nila ng tanungan. But ang hindi nila naunawaan, He is God Himself. Tama? Kaharap nila mismo yung Messiah na pilit nilang inilalaglag dahil hindi nga nila matanggap na nawalan sila ng follower at yung mga tao sa Kanya naniniwala. Na kapag siya nagsalita, ang daming na naniniwala at sumusunod. Bakit naman hindi? Diyos yun. Tama? Powerful talaga yung mga salita nun. Now, tandaan nyo po mga anak, lalo na sa mga first-timers natin dito sa LRC at mga bagong nandito. The most important question we will ever answer is, what we believe about Jesus Christ. Tama? And believe me mga anak, other theological questions are irrelevant until you believe that Jesus is He who said He is. Hanggat hindi ka naniniwala na si Jesus ang Diyos, tandaan mo, hindi ka makakarating sa dapat mong patunguhan. Kapag meron ka pang pinaniniwala ang ibang Diyos, may regret siyang pagdating ng araw. Sa mga bago po natin nandito, wala pong ibang Diyos na nakasulat sa Biblia, kundi ang Panginoong Jesus lang. Wala nang iba pa. Period. Kaya po siya ang Diyos ng simbahang ito. Siya ang founder ng simbahang ito. Siya lang ang itinataas namin dito. Wala nang iba pa. Amen? Are we okay with that? Amen? Naunawaan niyo po ba? Now, ito po mga pagsubok ng mga teachers and religious leaders kay Jesus, ang magdadala sa pag-aaralan natin sa gabing ito. Kumbaga, tapos na ako sa introduction. Introduction lang pala yun, Pastor. Oh. So, nakita ng Panginoon ang karakter at alam niya ang motive ng mga Pharisees at mga religious leaders na ito sa Kanya. Jesus will start to make an assessment or susuriin ng Panginoon kung anong klaseng mga church leaders ang mga to. Amen? At bilang mga leader, amen? Bilang mga takapagturo, na sinusunod ng mga tao in those days. Sila yan. Sila yung mga nakaabito. Sila yung pare-parehas ang kulay. Sila yan. Are you with me? Are you following me? So, sila yung mga magre-receive ng assessment ni Lord sa kanila. At yun ang titingnan natin ngayong gabing to. Kumbaga, pag sinabing i-assess ni Lord, susuriin niya. Anong klaseng mga leader tong mga to? Anong klaseng mga church leader? At makinig po kayo mabuti dahil sa gabing ito, hindi ko lang ituturo to para malaman yung history. But most importantly, sabi nyo nga, most importantly. Isa pa, sabi mo, most importantly. Most importantly, to check yourself if we are having some attitude like them. Amen? Tingnan mo, makinig ka, tingnan mo mabuti kung bakit si Jesus nagsalita ng ganito sa mga church leaders at tingnan natin, i-assess natin sarili natin, baka mamaya ganun na rin tayo without us knowing it. Amen? And I say this is very important because the Lord Himself
will personally assess those leaders face to face. Sa harap mismo ng mga disciples niya at maraming tao na nakikinig sa kanila. And take note, nangyari yung assessment na yan sa araw na yon na supposed to be Holy Week na ino-observe ng maraming tao every year. Like this week. Amen? Like this year, this week. Ino-observe natin yan. Pero ang Panginoon po, merong ginawa sa linggong to. And so we're going to read the verses from Matthew chapter 23. Basahin po natin to. Sige po, pakibasa na. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, "The teachers of religious law and the Pharisees are the official interpreters of the law of Moses." So, tapos na tayo doon sa chapter 21, tapos na tayo sa chapter 22. Yun yung kabuuan ng isang linggo. Ito yung kasama roon. Matthew 23 na tayo. Ang sabi ni Lord sa mga taong nakikinig, pag sinabing crowds, hindi lang isa yan, dalawa, tatlo, marami po yan. Sabi niya sa mga crowds, sa disciple, pinapakilala niya, the teacher of religious law and the Pharisees are the official interpreters of the law of Moses. So parang ako si Jesus, kunyari, kayo yung mga tao. So pinapakilala ko kayo na sila ang mga Pariseo, official interpreter ng law of Moses. Si Jesus mismo ang nagsasabi, tama? Amen. Are you following me? Now, I could say na sobrang napaka-importante ito na maintindihan natin. Kasi po, mga teachers of the law, itong kausap niya rito. At dahil nga mga nagtuturo to at interpreters, kagaya mo, may cell group ka, kagaya ko, pastor ako, nagtuturo ako, importante ito na maunawaan mo. Tama? Ito po mga teachers and Pharisees na nagtuturo ng law, ang tingin nila sa sarili nila, sila na yung pinakatamang tao sa ibabaw ng mundo. Mga self-righteous people ang mga yan. Yung feeling nila palagi na hindi na sila bagay sa planet Earth. Amen? Amen po? May mga taong ganyan. Kapag nagsalita, parang napakalinis niya, napaka-holy niyang tao. At sa tingin ko po, tingin ng mga tao sa kanila, kapag sila nagsalita at hindi nakaabot yung pangunawa ng mga nakikinig, ang tingin po nila palaging mali at palaging may sumpa yung buhay ng mga taong yon. Basahin niyo po yung 4 Gospels para maunawaan niyo, especially itong Book of Matthew, para maunawaan niyo sinasabi ko. Ang tingin nila sa mga sarili nila, they are so holy. Holy. Open and close quotation. Yun po yung tingin nila. In fact, they are supposed to be the custodian of truth and walking example of all virtues. Dapat sila yon. Supposed to be. Amen po ba? But let's see kung paano sila i-assess ng Diyos mismo. Tingnan natin kung anong gagawin ni Jesus sa mga leader na yan. Paano sila i-assess? Chapter 23, verse 3. Ano sabi? So practice and obey whatever they tell you, but don't follow their example, for they don't practice what they teach. Wow! Ayan yung unang assessment. Ano sabi ni Lord? Si Jesus mismo ang nagsalita sa mga leader ng church. Practice and obey whatever they tell you, but don't follow their example, for they don't practice what they teach. In other words, ang assessment po ni Lord sa kanila, ito po mga teacher na to, religious leaders and law Pharisees na yung mga yan, holy ang tingin nila sa mga sarili nila. So ang sabi ni Lord, they don't practice what they teach. Panay salita lang sila, hindi naman nila ginagawa yung mga itinuturo nila. Actually, sa totoo lang, kung isipin mabuti ang sinabi ni Lord dyan, si Jesus po did not condemn what the Pharisees at yung mga teachers, kung ano yung topic at ano yung tinuturo nila. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Sabi nga, practice, obey, whatever they tell you. Meaning, approve si Lord sa topic nila. Approve si Lord sa subject nila. Hindi approve si Lord sa klase ng pagkatao nila. Are you listening? Are you listening to me? Doon siya hindi approve. Because what they preach, they don't practice. Verse 4. Ano yung sabi sa verse 4? They crush people with unbearable religious demands and never lift a finger to ease the burden. Ayan na. Ina-assess na ni Lord yung mga religious leader, yung mga tumira sa kanya kanina. Ang sabi niya,
they are giving people many regulations. They are putting so many loads on people's shoulder. Meaning, ang dami nilang inuutos at pinapagawa sa mga tao, pero sila mismo hindi sumusunod sa kautusan. Amen? Parang sa EDSA ba, di ba meron doon yung bus lane? Ang gumawa no, mga pulis, pero mga pulis din ang dumadaan doon na hindi naman talaga dapat. Bus lane lang yon. Amen, amen, amen. Narinig niyo po yung sinasabi ko? So, yan po ang sinasabi niya. Yan ang assessment ni Lord sa mga leaders ng simbahan nung araw na yon. Now, verse 5. Ano yung sabi sa verse 5? Everything they do is for show. On their arms, they wear extra wide prayer boxes with the scripture verses inside. And they wear robes with extra long tassels. Dito po sa verse na to, ang sinasabi po ni Lord, lahat ng ginagawa nila ay puro pakitang tao lang. At yung sinasabi niyang, those extra wide prayer boxes, yan po is gawa sa leather, containing scriptures or verses inside it. So, ang purpose po nun, para lang makita ng mga tao that they are so holy. Yan po yung purpose nila. It had become more important doon sa status na binibigay nila than for the truth they contained. Amen? Kesa doon sa katotohanan nakasulat sa mga scripture. Mas nakikita ng mga tao na may dila silang parang Bible, no po? Nakikita ng mga tao yun, naka-uniform sila, they're so holy, pag tinignan, pero po, yung nakasulat doon sa loob ng Bible, hindi nila pinapractice. Hello? Narinig niyo po ako? In other words, they knew the scriptures but don't live according to what the scriptures says. And they are the teachers of the law during those days. Yun ang malungkot. Yan ang nakakalungkot. Sila yung mga nagtuturo sa loob ng simbahan. They didn't care about being holy. They just want to look holy in order to receive people's admiration and praise. Ganun lang po yun. They dress up for distinction. They're very particular with the robes they are wearing. They have the same color and style so that it will serve as a uniform to them. Pagpasok mo ng church, lahat sila rito, isuot nila. That when people see them, even in the crowds, they will receive respect and honor. Hello, hello, hello. Now, kung yung ibig sabihin? But the Lord said, they dress only for men to see. Kumbaga, panglabas lang yan. Pakitang tao lang lahat. And listen to this mga anak. Today, like the Pharisees, marami pong tao who know the Bible, do not let the words from the Bible to change their lives. Nagsisimba sila, naandyan ka every Friday. Hindi ko sinabing ikaw, pero naandyan sila sa church every Friday. Ang problema, walang nababago sa buhay nila. They say they follow Jesus, but they don't live by Jesus' standards. Hindi po madali yon talaga. Pero po, pag sinabing holy ka kasi, pag sinabing holy ka, yung spirit mong ginagawa, yung kagustuhan ng Diyos. Yun yung holy. Tama? Kumbaga, maraming tao, papasok sa church, panay information lang, walang transformation. At napakadelikado niyan. Kasi yun ang sinasabi ni Lord. Because people who live like them are what Jesus called them hypocrites. And so it is very important that our action must always match in our belief. Tama? Amen. Meaning to say, kailangan po talaga magkaroon ka ng born-again experience. Para po sa mga bago namin dito, no po? No, ako po'y bago pa lang sa church, o no, hindi pa ako nag-church, ang tingin ko dyan sa mga born-again, mga baliw. Akala ko, ang born-again, pangalan ng church, hindi pala. Yung pala yung experience mo na nagbago ka, nabago ka. Hindi ka pa sagad na nagbago, pero marami nang nabago. Meaning, from darkness to light, from wickedness to holiness. Dating marami kang bisyo, ngayon wala na. Hallelujah. Thank you, Lord. Palakpakan nyo nga ang Panginoon. Yung dati, manginginom ka, lakas mo manigarilyo, lakas mo mag-inom. Ngayon, hindi na. Tama? So, yan yung mga pagbabago.
Yan yung sinasabi ng Panginoon. Amen? Dati marites ka, pinag-uusapan mo buhay na mabuhay. Ngayon, marites ka pa rin, pinag-uusapan mo na si Jesus Christ. Amen? Amen? Yun po yung pagbabago na gusto ng Panginoon sa atin. At yun yung sinasabi niya rito. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukhang na-born again na ba yan or pakitang tao lang? Tingnan mo nga. Tingnan mo talaga. So, in verse 6, ito po yung sabi sa verse 6. Ano yung sabi? And they loved to sit at the headed table, at banquets and in the seats of honor in the synagogue. Ayan! Ang sabi niya doon sa mga religious leaders, gustong-gusto nila doon sila uupo sa mga places of honor. Kung saan maraming presidential table, doon sila uupo. Doon sa kapitapitagang lugar, doon sila umuupo. Amen? Are you with me? Alam niyo pa mga anak, some people desires position of leadership. Totoo po yan. Not only in business, but in the church. Marami po talaga nagdi-desire. I'm not saying in this church, amen? I'm just saying in general. Because it's so dangerous when you have love for the position. And when it grows stronger in your desire, the love and loyalty to God, yun po yung delikado. Ang dinidesire mo lang, posisyon. Pero yung pagmamahal sa Diyos, wala ka. Yun po yung delikado. Tandaan nyo po, Jesus is not against all leadership. Hindi po siya against. Dito po sa church na to, we need more leaders. Tama? In fact, our goal is for all of you to be leaders of leaders. Tama? Yun yung goal natin. So, our goal is for you to become leader. But Jesus are against leadership that serves itself rather than others. Yan po yung sinasabi ng Panginoon. Walang problema ang leadership sa Kanya. Ang problema niya lang is yung leader ka, ang pinagsisilbihan mo lang sarili mo. Hindi po yun ang leadership because Jesus came here on earth not to be served, but to serve. So dapat ganon. Ganon po dapat. No? And I can see dito sa church na to, wala nang ganon right now. Amen? Wala na bang ganon right now? O sige, palakpakan niyo ang Panginoon kung wala na. Amen? Kaya here in ALRC, ang ating pong sinasabi, no name, no glory, no personal agenda. Everything is glory to God alone. Amen? Palakpakan mo nga ulit ang Panginoon. Yung malakas, please. Come on, yung malakas. Then, pagdating sa verse 7, ito yung sabi. They love to receive respectful greetings as they walk in the marketplaces and to be called rabbi. Nakaw, ito po yung sabi ni Lord sa kanila. Gustong-gusto nila na babati sila sa mga taong lugar and to be called rabbi at the same time. Rabbi is teacher. Rabbis are the words for teacher or master. Ang tawag pa sa kanila, master. Pero basahin po natin sabi ni Lord sa verse 8. Ito po yung sabi ni Lord. Don't let anyone call you rabbi, for you have only one teacher, and all of you are equal as brothers and sisters. So, ang sabi ni Lord dito, dapat daw walang ibang tatawaging master o teacher kundi siya lang. Because lahat tayo is brother and sister lang. Amen? Matthew 9:10, ano sabi? And don't address anyone here on earth as father, for only God in heaven is your father. And don't let anyone call you teacher, for you have only one teacher, the Messiah. Ito, napakalinaw nito. Don't address anyone here on earth as father. Tama? Buti na lang, ang tawag sa akin, Tatay Reb, hindi Father Reb. Buti na lang, hindi Father. Amen? Yan po yan, napakalinaw po yan. Huwag mo raw tatawagin father sino man dito sa earth maliban sa yung biological father. Kasi po, hindi kasi may suot kang ganon, abito, father ka na. Hello? Hello, 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 hello? Amen. Looking very holy ka sa mga tao kasi pag nakaganong ka suot. At kung anong seremonya ang ginagawa mo sa'yo, kaya ka tinatawag na Father, no? Yun ang sinasabi ng Panginoon dito. Hindi raw dapat tinatawag na Father yung mga yon. Why? Because there is only one God in heaven, and that is your Father.
Well, I'm talking about the Word of God. Hindi to galing sa akin, tama? Pinag-uusapan natin yung Holy Week. Ito po yung part ng Holy Week. There's only one Father, one in heaven. Naintindihan po ba natin? Meron na ang Father na minsan may tawag pang Most Holy Father na naka-attach. Amen? Eh di lalong ayaw ng Diyos yun. Kasi kahit na anong klaseng uniform pa isuot mo, lahat tayo makasalanan mga anak. Kahit ano pang klaseng isuot mo, makasalanan ka pa rin sa mata ng Diyos. Kahit ano pang balot ang gawin mo sa katawan mo. Then there's no one to be called teacher o master dahil si Lord lang ang ating master. Tama? So sa Kanya lang ikinakabit yung mga title na yan. Wala nang iba pa. Now, idinidiin ni Lord sa 11 and 12. Ito yung sabi niya. The greatest among you must be a servant, but those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So dito, self-explanatory na to. Wala na akong gustong sabihin dito. Hindi na kailangan i-memorize to. Lahat na nagmamataas, ibababa ni Lord. At lahat na nagpapakababa, yon ang tinataas si Lord. Simple lang yan. Now, bakit nga ba ganito ang title natin? What are the 7 sorrows that Jesus mentioned from Matthew 23? So yung kanina at yung nakaraan, part lang introduction. Mag-start na tayo. And I promise, pag tapos na ako, tapos na. Amen? So introduction lang yon. So ano ba itong 7 sorrows na sinasabi ni Lord? Isa-isahin na natin, no? Kasi po, ang mga Pharisees, yung mga religious leaders, may kanya-kanyang karakter at pag-uugali. Because if by any chance, na ganun din ang ginagawa mo, partially or in full, ang mangyayari po, may mga sorrows tayong pag-uusapan kasi baka nga, hindi natin napapansin, ganun na rin tayo. So it's very important to know these 7 sorrows in the next verses to come. Amen? Now, let's check it one by one. Number 1, pakibasa na. What sorrow awaits you, teachers of religious law and your Pharisees, hypocrites, for you shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. You won't go in yourselves, and you don't let others enter either. Ito, makinig po tayo mabuti. Sa mga babasahin natin, lagi nyo makikita yung sorrow at makikita nyo yung hypocrites. Hello? Kung tutusin po, pag nagbasa kayo ng 4 Gospels, no? Yung Matthew, Mark, Luke, and John, marami pong nakitang kasalanan si Lord. Andon yung nangalunya, andon yung pumatay, andon yung nagnakaw. Alam niyo po ba, wala siya sinabihang hypocrites, kahit isa. Ang sinabihan niya lang, yung mga church leaders mismo. Impokrito. Yun lang ang pinagsabihan niya. Yung mga mismong teachers of religious law and Pharisees. Ang sabi niya, hypocrites. For you shut the door of kingdom of heaven in people's faces, you won't go in yourself and you don't let others enter it. Now, listen to me. Importante ito. Sila daw mismo nagtuturo ng law ni Moises, hindi naman sila ligtas. They are teaching religion and when they died, sila mismo ay tutungo sa impyerno. O, ayan. Pakinggan yan. Hindi galing sa akin yan. Pakinggan nyo mabuti yan. So, bakit sinasabi ni Lord yan? Kasi nga, panay relihiyon lang ang tinuturo. Panay tradisyon. Amen? Seremonya dito, seremonya doon. Ritual dito, ritual doon. Pero tanungin mo, kagaya ng sinasabi ko palagi, kapag ba ikaw namatay, alam mo saan ang punta mo? Nako, pag hindi mo alam, lumayas ka doon sa church na yon. Dapat alam mo yon. Kailan mo alamin? Now, kaya sabi diyan, what sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees? Ito yung unang sorrow. Hypocrites! For you shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. You won't go in yourselves and you don't let others enter it. Now, hilingin ko po uli sa mga BI po namin na nandito, yung mga bago, yung mga first-timer, yung mga bumalik dito, please don't be offended. Kasi po, ang mga tinutukoy ng Panginoon dito is yung mga pare sa loob ng simbahan. Nagtuturo po sila ng relihiyon, paniritual, hindi naman po sila papasok ng langit. Ayan po siya sabi diyan. Bakit? Bakit nyo sinabi? Tingnan nyo po. Bakit po nila hinahayaan yung mga umaatid ng church na gawin yan taon-taon? Para ano? Kagaya ngayon, Holy Week, para ano yan?
Bakit nila hinahayaan? Ako yung leader ng church. Bakit ko hinahayaan yung mga tao nagsisimba sa akin na gawin yan? Para magkaroon ng kaligtasan? Yan ba ang kaligtasan? Tell me. Hindi ka maliligtas dyan. Kahit maghata ka pa ng Nazareno every January, hindi ka maliligtas, anak. You should know the truth, and the truth shall set you free. Kaya yung mga religious leaders na yan, na sinasabi ni Lord, amen? Sila mismo, hindi nila alam ang kaligtasan, kaya pinagagawa nila sa mga tao. Yan yung sinabi ng verse kanina, tama? Napakalinaw, tama? Sila mismo hindi papasok sa kaharian ng langit. Kaya hinahayaan nila yung mga taong gawin yung mga yan. Amen? Hindi mo na kailangan gawin yan. Kaya nga si Jesus nagpapako na, at sabi niya ng 3 o'clock, it is finished. Tapos na. Bakit mo kailangan ulitin? Hindi pa ba sapat yung ginawa ng Panginoong Hesus? Kaya nila ginagawa yan, hindi pa sapat para sa kanila. Gusto nilang gawin uli para sigurado. Nakakatawa, di ba? Diyan tayo lumaki sa paniniwalang yan. Pero alam nyo ba, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, kapag yung mga yan, nakakilala sa Panginoon at nagbasa ng Bible, mas matitindi yan. Kasi ako, di ko ginawa yan eh. Amen? Mali lang yung ginagawa nila. Mali po. Hindi mo kailangan saktan ang sarili mo. Napakalinaw na sinabi ng Panginoon, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and cleanse you to all unrighteousness. Hindi mo na kailangan yan. Amen? Amen po ba? Amen po? At sila hindi nababahala sa ginagawa nila. Tama? Nakikita nila yan. Attendee ng church yan. Amen? Kaya pinagsabihan sila ng Panginoon na yung pinto ng kaharian ng Diyos, sarado. Hindi mo pinapapasok yung mga tao ron dahil ikaw mismo, hindi ka makakapasok. Yun sabi kanina sa verse. Eh mga religious leaders yung mga yon. Amen? At meron pong Bible verse, ngayon pumasok sa isip ko, ang sabi roon, if you are a blind leaders of the blind, you will fall into ditch. Kapag yung nagtuturo sa harap nyo, bulag, dahil hindi alam ang salita ng Diyos, lahat kayo pupunulten sa kanal. Salamat sa Panginoon. Nabasa natin ang Biblia at hindi po tayo ng Diyos. Palakpakan nyo nga ang Diyos, mga kapatid. Yung malakas na malakas, please. Amen? Hindi nila tinuturo yung patungkol sa kaligtasan. Yun po yung nakakalungkot. Because they don't know how and the proper things to do to be saved. They're following people to go to San Fernando to hurt themselves by doing penance. Di ba, San Fernando, Pampanga ginagawa yan? Pinapahirapan yung mga sarili, magkasugat-sukat, katawan, likod, pinapasan yung cross, then ipapaso sa cross. Anong dahilan para magkaroon ng kaligtasan? Hindi ka maliligtas dyan. Pinahihirapan mo lang sarili mo. They do it themselves. The church leaders don't know the truth about salvation. Yun ang masakit. Naalala ko pa, nung nandun ako, 7 sacraments ang salvation. Pag nasunod mo yung 7 sacraments, save ka na. Diyos ko po, buti na lang, nabasa kong Biblia. Amen? Tama? Meron palang isang Diyos na nagpapako para bayaran ang kasalanan mo. Hindi 7 sacraments, wala kang magagawa. Merong ginawa ang Panginoon na dapat mong paniwalaan. Doon ka pala maliligtas. Not because of you, not because of what you did, but because of what He did on the cross. Amen? Sige po, isang malakas na palakpak para kay Lord, please. So dito, ang sinasabi, dahil ikaw ang nagpakahirap, ikaw ang gumawa, hindi mo na kailangan si Kristo. Tapos na, ginawa mo na eh. Tama? Yan po yan eh. Dahil ang turo sa'yo, maliligtas ka kapag ginawa mo yan. So si Jesus, hindi mo na kailangan. Ikaw na nga gumawa eh, di ba? No wonder, bakit may inanalagi sa klolo na tinuturo doon? Inanalagi sa klolo, eh si Mary mismo, kasama mo magpupuri sa Panginoon pag nakarating ka ng langit. Kaya napakalaking kasinungalingan po nito. Tinotolerate ng simbahan yung mga tradisyon na hindi naman dapat. Amen? Come on, naka-record to, okay lang. Mali ang celebration natin ng tinatawag na Holy Week. Hindi natin naiintindihan yan. Tama? Panitay ritual. Bawal kumain ng karne.
Mapupunta ka sa impyerno pag kumain ka. Diyos ko po, napakasarap ng adobong baboy na may sili. Just think of this. Listen to me carefully. Tingnan nyo ito ha, taon-taon namamanata ka, taon-taon nagpapakahirap ka, sinasaktan mo yung sarili mo. Taon-taon ipapako ka sa cross. Pagkatapos yung pasanin, tama, yung cross, doon ka ipapako. Tama po ba? Amen. Ito yung tanong ko, bakit pag namatay ako, ginawa ko yan taon-taon, meron pa akong 9 days saka 40 days? Bakit pa ako kailangan ipag-pray ng 9 days saka 40 days? Taon-taon nga ginagawa ko na yan. Napakalaking kabulagan, di ba? Pag namatay ka, judgment na. Walang 9 days saka 40 days. You will be judged according to what you have believed. Amen? Yun po yung mga gusto ko ituro sa inyo sa araw na ito. Amen? Ngayon, ang mabigat ito. Sino sa inyo yung nakadating na, nakarating na, naka-attend na sa mga 9 days saka 40 days? Sino? Taas ang kamay. Ako po, yung lola ko nung buhay pa, Diyos ko po, ito yung sinasabi. Ito, sinulat ko rito. Ang sabi nila, habang sila'y nakaluhod, nagpe-pray, no? Toring ni David, toring gareng, kabanantipan, talang maliwanag, pinto ng langit, bahay na ginto. Iligtas mo po ang kanyang kaluluwa. Ngayon, ang tanong ko ngayon, nakabasa na ako ng Biblia, bakit ganon? Bakit doon sa toring ng David, toring gareng, kabanantian, ng tipan, hinihingi yung kaligtasan ng namatay. Amen? Let's be honest and practical here. Ganun po yung prayer. Ilang beses po akong dumating niyan, ganyan. Toring gareng, kabanantipan, doon hinihingi yung kaligtasan ng namatay. Ano yon? Ritual ang tawag doon. Relihiyon ang tawag doon. Tradisyon ang tawag doon. Pag namatay ka, wala na magawa yung prayer sa'yo. Patay ka na eh. Kaya ang pinagpe-pray natin yung buhay, hindi yung patay. Tama po ba? Kaya sabi ni Lord sa cross, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Now, ang nakakalungkot dito, yung relihiyo na yan, wala naman na ituturo sa atin yung mga leader ng church na tamang kaligtasan nung nandun tayo. Relihiyo lang talaga. Masakit pa mga anak. Naghahanap tayo ng way papuntang langit, hindi natin alam, pinagsasarahan tayo ng langit. Kasi all you have is religion. All you have is tradition. All you have is yung tinatawag na nakalakihang paniniwala. At ito yung pinakamasakit. Listen to me carefully. Wala sanang problema kung walang Bible doon. Meron eh, nandun sa pulpito mismo. Bakit hindi pinapaliwanag sa atin yun? Amen po ba? Amen? Nakakalungkot, mga anak. Nakakalungkot po. Lagi ko sinasabi yan. Di bali sana kung walang Biblia doon, meron eh. Nandun sa pulpito mismo. Ba't ayaw nilang buksan yun at ituro lahat yung nakasulat doon? Tama? Hindi ba napansin na tuwing sisimba ka, ganun ginagawa mo? Pare-pares lang naman. Tama-tama ang luhod, tama-tama ang taas ng kamay, tama-tama ang amen. Peace be with you. Uwian na. Pag sinabing communion, andito na yung leader, pipila ka dyan. Hindi mo nga alam, ba't ka nagko-communion? Amen. Amen. Come on, if you're with me, shout, "Thank you, Lord Jesus." Thank you, Lord Jesus. Huwag kang papayag na hadlangan ng sino man ang katuruan para sa kaligtasan. Huwag mo, alamin mo. Kung ikaw nagsisimba sa isang simbahan na ituturo ang kaligtasan, dapat yung tama, dapat may basihan at yung Biblia ang basihan. Amen? Kaya sabi ni Lord, what sorrow awaits for you, leaders. Ito pa isa, 2015, ano sabi? What sorrow awaits you, teachers of religious law and you Pharisees, hypocrites, for you cross land and sea to make one convert, and then you turn that person into twice the child of hell you yourselves are. Kita nyo, si Jesus ang nagsasalita, what sorrow awaits you, teachers of religious law and you Pharisees. Again, hypocrites, ang sabi ni Lord. Antindi, no? Si Lord ang nagsasalita dyan. For you cross land and sea to make one convert, and then you turn that person into twice the child of hell you yourselves are. Grabe. Ano ibig sabihin dyan?
Sabi ni Lord sa mga teachers of the law, sa mga Pharisees, masyado po mabigat to salita ni Lord dito. Dahil talaga naman po totoong hindi po sila naituturo yung tunay na kaligtasan. Nasa loob ka ng simbahan pero hindi nila naituturo sa mga nagsisimba kung paano ka magkakaroon ng tunay na kaligtasan. Amen? Yun po yung kasalanan nila. Hindi nila itinuturo. Naglilibang lang yung mga tao doon sa loob. Masabi lang nagsimba. Kaya nga may sinabi mga komunista. Alam sabi ng komunista? Religion is the opium of the people. Opium of the people. Yung religion. Parang gumagaang lang yung pakiramdam mo kapag nagsimba ka. Parang opium. Parang drugs. Pero sa totoo lang, wala kayong hinihintay na kaligtasan. Amen? Bakit kasi hindi mo alam kung paano maliligtas yung selves mo? Tama po ba? Bakit hindi mo alam? Kasi nga, hindi na ituturo. Kaya ang sinasabi ni Lord John, teachers of the law and your Pharisees, hypocrites, yung sasabi niya. Amen? Parang sinasabi niya yan, naglalakbay kayo sa tubig at sa lupa para lang mag-win ng isang convert, para madala mo sa church at ma-convert. Pero pag nandoon na sa church, doble lang ang nagiging kasamaan katulad nyo. Ayan, ang sinasabi dyan. O, tingnan nyo mabuti, basahin nyo mabuti, yun po ibig sabihin dyan. Ang kausap niya yung mga leader ng church. Grabe po ang sinasabi ng Panginoon dyan. Ayaw ng Panginoon ng relihiyon. Ang gusto niya, relasyon. Makipagrelasyon ka kay Lord. Huwag kang makipagrelihiyon. Amen? Amen. So what sorrows await you teachers and religious law of, the law, of you Pharisees? Hypocrites, mga impokrito ko, yun ang sabi niya. Kasi nga, they're just destroying then their converts like them. Tama? Kagaya nila. Ayan, no? Sabi niya, oh. And then you turn that person into twice the child of hell you yourselves are. Grabe, no? Malupit yan. Malupit yung mga banat ni Lord dyan. Well, of course, ito pong mensahe na to ng Panginoon is in general. In general po to. Dahil ang sinasabi ng Panginoon dito is hypocrites to anybody who hide in the name of God. Amen? Kahit anong gawain para sa Panginoon, meron talaga nangyayari na himala. Totoo yun. Because even among Protestant and some other villages, meron ding mga nangyayaring kasamaan. Ang sinasabi ng Panginoon dito, malinaw. Ano yung malinaw dito? Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga nagtuturo dito na walang Biblia, walang salita ng Diyos. Kaya nga dito sa church na to, we are so blessed na pinagde-devotion namin kayo. Pinagbabasa namin kayo. Meron tayo itinataas sa Bible. Pinagdadala namin kayo ng Biblia. Kasi ayaw naming maging person kayo into twice the child of hell. Tama? Kaya dapat po magbantay tayo dahil marami pong tao talaga hindi naninindigan sa katotohanan. Basta lang doon tayo sa tradisyon at nakalakihan. Isa pang idea to ng Holy Week. Tama? Tingnan niyo po yung Matthew 16:19. Ano yung sabi diyan? Isa pang sorrow yan. Ano pa? Blind guides, what sorrow awaits you, for you say that it means nothing to swear by God's temple, but that it is binding to swear by the gold in the temple. Blind fools, which is more important, the gold or the temple that makes the gold sacred? And you say that to swear by the altar is not binding, but to swear by the gifts on the altar is binding. How blind, for which is more important, the gift on the altar or the altar that makes the gift sacred? Okay. Ang sinasabi naman dito ni Lord sa mga leaders na naandoon, no? Ang sinasabi niya rito, yung mga blind guides, yung sinasabi niya, maling interpretasyon, maling hermeneutics. And it's usually for the benefits of the temple or the church leaders. Ano ba yon? Benepisyo ba ng temple, kaligtasan, o benepisyo ng mga church leaders? At ang sabi niya dyan, blind fools. Tama? Yun po yung sinasabi ni Lord. Binding to swear by the gold in the temple, blind fools. Ano raw yung most importante? The gold or the temple that makes the gold sacred? Or you say that you swear by the altar is not binding? But to swear by the gifts on the altar is binding. How bind? For which is more important? The gift of the altar or the altar that makes the gift? Sa ibig sabihin po dyan, yung maling interpretasyon ng itinuturo ng mga leader. Yun po yun. Marami nagsasamantala pa sometimes. Kaya po ang church, hanggat maaari, talagang importante na magbasa po kayo, magkaroon kayo ng quiet time.
Hindi lang sisimba ka and then magsimba ka na lang uli susunod. Hindi po. Buksan nyo ang Biblia at magbukas kayo sarili nyo. Para alam nyo mismo ang totoo. Tama? Then, let's go to number 4. Ano sabi na number 4? Sige po. What sorrow awaits you, teachers of religious law and you Pharisees, hypocrites, for you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things. Blind guides, you strain your water so you won't accidentally swallow a gnat, but you swallow a camel. Ano naman ang ibig sabihin ng Panginoon dito? Yun daw mga teacher of the law, yung mga Pharisees, talaga naman nagtatights, nagbibigay ng ikapo. Talagang ginagawa nila, sinusunod nila yung mga bagay na yon. Sila mga leaders mismo nagbibigay, amen? Kumbaga, malaking bagay yon para sa kanila. But the Lord was saying, ano siya sabi ni Lord? That they have neglected the more important matter of the law. Yung mga leaders, okay, nagbibigay, nagtatight sila. Pero marami pang dapat gawin na ini-ignore nila. Yung katarungan, yung habag, yung katapatan sa kapwa, yung pagtulong sa mga tao. Ang tingin nila, lagi silang judgmental sa mga tao. Sila lagi yung tama, sila yung holy. Lahat ng tao sa paligid nila mali. Yan po yung ibig sabihin yan. Tama? Amen po? So, ganun po yung nangyayari. At kahit po dito sa ganitong gawain, sa ganitong church, dapat po hindi natin ini-ignore yung mga ganyan. And I'm so blessed sa LRC po kasi po nung binuksan tong church na to, meron talagang puso ang mga taong tumulong. Amen? May mga tao talagang bukas ang loob para tumulong. So, minor man o major man, titingnan po natin yung mga issues. Hindi lang about tithes, hindi lang about pagbibigay. Baka masyado natin pinapahalagan yung pagbibigay, pero yung maliliit na bagay, hindi natin nakikita. Amen? So, nagiging legalistic tayo kapag maraming malalaking bagay na yung nakakalimutan natin. Amen? Andiyan ba kayo? Well, I could say na malimit nangyayari ito talaga sa maraming Christian groups. They're very legalistic, so many small things, but nalilimutan nila yung justice and mercy at saka yung faithfulness. Yung faith ng mga tao. Minsan nga, yung mga church mismo nagtatalo-talo sa maliliit na bagay, hindi nila napagkakasunduan. Tama? It is happening. Many Christians becoming judgmental to each other. Bakit? Kasi they don't agree in little things. Isang verse lang, hindi binasang buong chapter, maraming churches na nag-aaway dyan. Tama? Isang verse lang yung tiningnan. Amen? Amen po ba? Ibig sabihin, sa dami ng mga kasalanan na nagagawa ng mga tao, hindi po napag-uusapan yun. Amen? Dapat yun ang nadidiinan. Panay sugar-coated yung sinasabi ng mga leaders dito. Takot silang magsalita ng totoo because baka iwan sila ng miyembro nila. Amen? Mas maganda pong naririnig nila yung masasakit na salita. Yung katotohanan. Hindi panay sugar-coated na message. Tama? At yan po yung sinasabi ng Panginoon. Kaya hypocrites, ang sabi dyan, mga leaders na naman ang sinabihan. Amen? May mga church na nagtatalo sa baptism. Ano ba yung baptism? Nilulubog ba talaga sa tubig o winimisikan sa noo? Nagtatalo-talo dyan ng mga leaders ng church. So, susundin natin biblical. Ano ba ginawa ni Lord? Inilubog sa tubig. Ilang taon siya doon? 30 years old. Hindi naman siya winisikan ng baby. Doon tayo susunod sa tama. Doon tayo susunod sa nakasulat sa Bible. Tama po ba? Amen? Sometimes kapag nakakita tayo na naninigarilyo na member natin, halos pagduldulan na natin. Kulang na lang sabing sobrang makasalanan ka. Amen? Tama? Kasi nakita mo nagyoyosi dyan sa baba. Ang tingin natin, sobrang makasalanan na agad. How about yung mga pride ng tao? How about yung pagiging judgmental ng mga tao? Hindi ba natin nakikita yon? Tama? Kumbaga, naitama mo yung pride, naitama mo yung pagka-judgmental nila. Yun yung mga sample na sinasabi ko, mga anak. Amen. Narinig niyo po ba ako? Minsan nga, yung pagka-judgmental natin, ginagawa na lang natin talaga para maiiwas mo yung sarili mo sa tamang, sa totoong ginagawa mo. Ginadjudge mo yung iba.
Amen, amen. Nandiyan pa tayo. Kaya mas mainam na yung grace, yung mercy, yung pagmamahal, yung pagpapatawad ang uunahin natin sa gawain na to. Tama po? Bago natin tingnan yung maliliit, tingnan muna natin, malalaki, tingnan muna natin maliliit na nangyayari. Amen, amen. Nandiyan ba kayo? Kaya sabi dyan, no? Ano sabi dyan? You strain your water so you won't accidentally swallow a gnat, but you swallow a camel. Tama? Yun daw insekto, hindi mo malulun, pero yung camel, kaya mo lunukin. Hello, 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 hello. Nakuha niyo po ba pinag-usapan natin? Kaya sabi diyan, blind guides. You strain out a gnat, but swallow a camel. Amen? And that's what God hates, yung hypocrisy. Kaya nga po dapat isipin natin mabuti itong mga bagay na to. Lalo na ngayong Holy Week. Tama? Hindi lang about tradisyon, hindi lang about ritual. So itong verse na to, sorrow awaits na mga yung mga awaits sa mga nagpapalaki sa maliliit na bagay. O yung maliliit na bagay, yung malalaking bagay, o maliliit na bagay na pinalalaki. Yun yung ibig sabihin, tama? Now, verse 25 to 26. Pakibasa. Sige po, number 5 na tayo para matapos na tayo. What sorrow awaits you, teachers of religious law and you Pharisees, hypocrites, Ayun for na you naman, are so hypocrites. careful to clean the outside of the cup and the dish, but inside you are filthy, full of greed and self-indulgence. You blind Pharisee, first wash the inside of the cup and the dish, and then the outside will become clean too. Ito ang sinasabi ni Lord dito. What sorrow awaits hypocrites who put importance on appearances, but not on reality in dealing with others. Halimbawa po ako, alam niyo po ba, naalala ko dati, nung wala pa pong church, no po? Nagpupunta kami sa mga accommodation sa Musapa. Naalala ko yan. So pinupuntahan namin yung mga accommodation, kasama ko yung mga cell group ko. Wala pa pong church na, wala pa LRC. So nagpupunta kami ro kasi malimit summer kami nagpupunta. Tapos accommodation, usually po nakachinelas lang ako sa kaputol na maong at saka sando. Yun lang po yung mga datingan ko. So pagdating ko minsan doon, hinahanap nila yung pastor, samantalang ako pa yung pinagtanungan. Kasi matagal na raw siyang church member sa Pilipinas pa, ang pastor daw nila, lagi nakabarong. Amen? Amen? Now, ang gusto ko pa sabihin daw sa tao, sinabi ko talaga sa kanya yon, Nak, sabi ko, kapatid, wag mo naman husgahan yung suot ko. Hindi naman ibig sabihin na hindi ako nakabarong, hindi na ako mukhang pastor. Totoo, hindi ako mukhang pastor. Totoo yon. Pero wag mo husgahan naman yung pagkatao ko. Tama? Hindi po ang pastor lagi nakabarong. Amen po ba? Amen? So, I want you, some people kasi, they want to appear holy. Hindi ko nila lahat, pero kapag nagsuot ka kasi ng mga gano'n, holy-holy ang dating mo. Merong mga churches na ang babae, hindi kailangan magsuot ng jeans. Merong mga simbahan na hindi ka kailangan magputol ng buhok. Kailangan ng buhok mo hanggang dito sa alak-alakan mo. Kailangan ng paldo mo hanggang, amen. May mga ganon. Kailangan ng mga lalaki naka-slacks. Kailangan nakaputing polo na long sleeve. Kailangan hindi nakatupi. Kailangan lahat nakalaylay. Meron po mga churches na ganyan. Believe me, ewan ko kung alam niyan. Hindi ka pwede kumatin doon na naka-jeans. Tama? Ang mga kalalaki kailangan naka-black and black shoes, black slacks and white up shirt. Tama? Yung tipo ang iniisip palagi, sasabihin ng iba, yung image ng church. Yung image natin, kailangan tayo'y kaayos-ayos, kapita-pitagan sa lahat ng tao. Napaka-image conscious ng mga simbahan ganon. Tama? Ano ibig sabihin doon? Yung tipong kapag less than perfect ka, tanggal ka na at sisipahin ka sa church. Amen? Yun yung ibig sabihin. Ito yung sinasabi ni Lord dito. For you are so careful to clean the outside of the cup and the dish, but inside you are filthy, full of greed and self-indulgence. Sino kausap niya? Yung mga leader ng church. You blind Pharisee. First, wash the inside of the cup and the dish, and then the outside will become clean too. Ibig sabihin, hindi importante yung panlabas, importante yung panloob. Kapag yung panloob na linis, sigurado malinis din ang panlabas. Hello? Amen po ba?
Now, sa mga bago po namin mga first-timer, huwag kayong maghahanap ng holy sa church na to. Walag kayong maghahanap ng perfect. Wala kayong makikita. Dahil ang church na to is para sa mga imperfect and unholy people. Kaya nga tayo nasa church kasi mga imperfect tayo. Kasi hindi tayo mga holy. Kaya huwag kang maghahanap ng holy rito. Wala kang makikita. Tama? Ang church po is hospital where spiritually sick people go. Tama po ba? Why? For healing, for therapy, for restoration. Kaya nga, life harvest restoration tayo. We harvest life to restore back to original plan of God. Amen? Kaya lahat tayo may sakit. Kaya tayo na andito, may sakit tayo. Nagpapagaling tayo. Of course, hindi natin tinotolerate yung mga maling gawa talaga. Although walang perfect, walang holy talaga, pero po, we don't tolerate that. Hindi natin sila pinapasampa sa ministry. Hindi natin sila pinagbabawalang umattend. Amen? Are you there? Narinig niyo po ako? Amen? So, sabi dito ni Lord, linisin mo muna yung loob bago yung labas. Because kung image din lang ang titingnan, alam ko we are all created in God's image. Naniniwala kayo ron? We are all created in the image of God. Amen? Tapos meron pang moral issue. Kunwari malinis, pero hindi naman pala. Yung parang akala mo naligo, pero hindi. Nagbasa lang pala ng buhok at naghilamos. Amen? Sa totoo lang, alam niyo po sa totoo lang, ito po true story hindi po lokohan to, true story. Meron po mga magulang na mas favor sila doon sa image. Alam niyo ba't ko nasabi yun? Meron po kaming kapitbahay nung high school pa kami. High school ako nung high school. Naalala ko lang, ngayon ko lang naalala. Nabuntis yung anak niya. Second year college, nabuntis. Nag-aaral sa Maynila. Umuwi one day, buntis na. Ano ginawa? Kung sino yung una naglalakad sa kanto, pinakasal. Totoo yung sinasabi ko. Para lang hindi masira yung image ng pamilya. Totoo po yan. Walang ama yung bata, kaya ipapakasal nila sa unang dumaan doon sa harap ng bahay nila. Para lang hindi masabi ng tao na yung anak niya buntis at walang ama. Amen? Yun po yung image na sinasabi ko. Amen po ba? Ano sasabihin ng mga dalahira nating kapitbahay kapag nalaman yan? Amen? Ngayon, ang katotohanan niya, nabuntis na nga, dinagdagan mo pa ng problema. Nagkapali na nga minsan, papakasal mo pa doon sa taong wala namang silbi, na hindi mo nga kilala, para lang masabi na nag-asawa siya. Habang buhay po na pagdurusa yon, nasasapitin ng anak mo, para lang maalagaan mo yung image. Tama? Amen? Yung nag-iibigan nga nag-aaway pa di lalo na yun, pinulot mo lang sa kanto. Tama? Pastor, kasi po nabuntis Pabayaan mo magtiis. Gusto niya yan Kaysa na may pakasal mo kay Tonyo na tambay sa kanto, baka madamay pa sa tokhang ni Chip Bato. Tama? Amen? So ano ba talaga mahalaga sa atin? Yung nasa loob o nasa labas? So sabi ni Lord, kailangan linisin mo muna yung loob bago yung labas. Come on, palakpakan natin si Lord. Napakaganda po ng pinag-uusapan natin. Number 6. Matatapos na tayo. Sige po. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, beautiful on the outside, but filled on the inside with dead people's bones, and all sorts of impurity. Outwardly, you look like righteous people, but inwardly, your hearts are filled with hypocrisy and lawlessness. Grabe, no? Yung 7 pinag-uusapan natin, iisa lang ang intro. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites. Ganon lahat. Pero ang sinasabihan niya, yung mga religious leaders, para daw kayong mga nicho na puting-puti ang loob, pero bulok naman ang loob. Puting-puti ang labas, bulok naman ang loob. Tama? Beautiful on the outside, but filled on the inside with dead people's bones and all sorts of impurity. Grabe, no? Matindi talagang bumitaw ang Panginoon
Ganyan siya magsalita. At hindi lang yan, mga anak. Lahat ng pinag-uusapan natin dito, hindi lang sa mga leaders ng church, nung panahon na yon, naka-address. Tayong lahat, mga anak. Tayong lahat po ang kinakausap ni Lord dyan. Kasi po napaka-oppressive yung usaping panlabas at panloob. Napaka-oppressive po yan. Amen? Dapat po talaga, meron po talaga mga tao na nakabihis lang, kagalang-galang, pero hindi mo lang ginagawa talaga. Amen? Amen po? Siyempre po, in general to, siya sabi ko sa inyo, no? Pero bakit, pero kahit na dito sa church, kagaya siya sabi ko kanina, hindi po natin sinasabi na bawal yung mga suot nyong yan. Hindi po. Pero wag ka naman pumunta rito ng nakalabas na yung hello, na madadapa naman yung kapatid mong lalaki nakatingin sa'yo. Simbahan ang pupuntahan mo. Hindi bar. Tama? So sabihin mo sa katabi mo, umayos ka. Amen? Kasi sabi ni pastor hindi raw mahalaga yung panlabas, kailangan yung panloob. So pagdating ko rito, ganito itsura ko, hindi mo mahalaga yung panlabas Church ang pupuntahan mo na, amen? Amen? So dapat, hindi ka nakaka-stumble sa iba pag nagsuot ka ng damit. Amen? Hindi na nakalawit yung dibdib mo dyan na nagkasala na yung katabi mo. Amen po ba? So, ang ibig ko sabihin, hindi ka lang mukhang walang ginagawang masama. Talagang wala kang ginagawang masama. Amen? Yung iba naman kasi, itsura pa lang, suspect na. Wala pang ginagawa, mukhang suspect na Amen? Amen po. Naintindihan niyo po ba ako? Si AJ, punta ka na rito. Number 7. Ano sabi si number 7? Nasaan yung ito pala. Number 7 po, sige. What sorrow awaits you, teachers of religious law and you Pharisees, hypocrites, for you build tombs for the prophets your ancestors killed, and you decorate the monuments of the godly people your ancestors destroyed. Then you say, if we had lived in the days of our ancestors, we would never have joined them in killing the prophets. But in saying that, you testify against yourselves that you are indeed the descendants of those who murdered the prophets. Go ahead and finish what your ancestors started. Amen. Ano sinasabi ni Jesus dito? Sinasabi po nila, yung propeta ng Israel, Israelites din ang pumatay. When Jesus was in front of Pontius Pilate, tandaan niyo palagi nung naandoon siya sa harapan ni Pontius Pilate, ang sabi ni Pontius Pilate, I cannot see anything wrong in this man. Para hatulan siya ng kamatayan sa cross. Pero ano sabi ng mga Israelites? Free Barabbas. Let his blood be upon us and our children. Yun po yung words na sinabi ng mga Israelites. In other words, kung wala ka nakikitang mali sa kanya, then let the guilt fall on us and our children. Yun po yung sabi. Kasi po sabi sa verse na yan, inaamin nyo pala na mga ninuno nyo pala ang pumatay sa mga prophets. So inaamin nyo rin na kayo ang takapagmana ng mga sumpa na sinasabi ko sa inyo. Amen? So ano daw yung sorrow dyan? Sabi nila kung nabuhay lang tayo ng mga panahon ng ating mga ninuno, hindi tayo may kisama sa ginawa ng mga kasalanan. Alam nyo mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, napaka-blessed natin that we are here in this life, na meron na Word of God. Sasabihin ko sa inyo, kung tayo po nabubuhay ng mga panahon na yon, isa tayo sa sisigaw na crucify Him. Sigurado yon. Mantakay mo anak ni Mary at ni Joseph, sasabihin siya ang Diyos. Yan ang nangyari sa kanila Hindi nila nakita na siya yung prophet, na siya yung Messiah na hinihintay nila. Ang tingin nila, anak lang ni Joseph at anak lang ni Mary. Tama? And we are so blessed, nakita na natin yung istorya sa Biblia. Paano kung doon ka nabuhay, di isa ka rin sa sumigaw, na crucify Him. Tama? Amen. Nandiyan po ba tayo? Alam niyo po, before I close, yung 7 sorrows na yan, na binanggit ng Panginoon, is hindi lang sa mga Pharisees at sa mga church leaders nung panahon na yun na sinasabi ng Panginoon, sa atin din mismo.
we need to have a checklist kung sa mga nabasa at narinig nyo ngayon, ano ba yung meron ako sa buhay ko? So, ano yung kinalaman ng observance of the Holy Week sa ating pinag-uusapan tonight? So, Holy Week is not just only a plot or events. It's also an essence of teachings. Tama? Kasi po para sa akin, as your pastor, this is one of the very important teachings ng Holy Week. Yung triumphal entry ni Lord sa Jerusalem until His death on the cross. Kasi ang dami niyang itinuro dito na hindi natin alam. Tama? Ibig sabihin mga anak, napahalaga na pagtuunan natin ng pansin. Kasi po, isa lang ang sinasabi ng Biblia dito. Yung sin of hypocrisy. Amen? Sabihin nyo nga, sin of hypocrisy. Isa pa, sin of hypocrisy. So, hindi sapat na akala ng mga tao, banal tayo. Dapat po, totoong banal ka. Hindi ka man totoong banal, pero ginagawa mo yung paraan para mangyari yon. Hindi sapat na tayo'y mabait o mukhang mabait. Dapat tayo'y mabuti. Alam niyo po, magkaiba po yung mabait sa mabuti. Amen? Bigyan ko kayo ng example before we close this. Yung mabait kasi, naiinis na, nakangiti pa. Kasi nga, mabait siya. Hello? Naiinis ka na sa ginagawa nung kasama mo sa office, sa ginagawa nung katabi mo, kasi mabait ka, nakangiti ka pa. Tama? Iba rin na mabuti. Totoo. Parang totoo ka sa loob, totoo ka rin sa labas. Tama ba? Amen. Kasi nga mabuti ka. Ngayon nung mabait, yung gustong-gusto mong kurutin yung bata kasi nandoon yung nanay, hindi mo magawa. Amen. Amen. Andiyan ba tayo? Tama po ba? Yung sinasabi mo, mahilig ka sa bata, pero yung bata, kung wala lang yung nanay, sinakal mo na. Dahil sa kakulitan. Amen? So, meaning, ang mabuti po, yung totoo ka sa loob, totoo ka sa labas. Kung ano yung nasa labas, yun din yung nasa loob, mga anak. So, yun yung gusto ko iiwan sa inyo right now. Sabi mo sa katabi mo, magpakatotoo tayo. Amen? Ang itinuturo po sa atin ng Panginoon sa gabing ito, maganda ang labas mo, maganda rin ang loob mo. Or maganda ang loob mo, so much maganda ang labas mo. Amen? Tama po ba? Now, the challenge that I would like to leave with you as we observe Holy Week, no? Yung totoo tayo. Yung itotoo tayo sa pagharap sa Panginoon. Tama? Alam niyo po, madali namang upo dyan eh. O madali namang sabihin nag-church ka eh. Pero ang tanong, totoo ba talaga ang kalooban mo? Amen? Madali naman tumayo para magbigay ng tithes and offering mo. Madali lang yon. Pero totoo ba yon sa loob mo? O dahil naiiwan ka lang sa row na ikaw na lang nakaupo? Kaya gusto mong tumayo. Tama? Madali naman sabihin, I love you, Lord. Tama? Pero totoo ba sa loob mo? Tama? Kasi, you can give without loving, but you cannot love without giving. Yun yung katotohanan. Kaya kung mahal mo ang Panginoon, madali lang tumulong sa iba at madali lang magbigay para kay Lord. Kasi ang hinahanap po ng Panginoon, ito yung message ni Lord sa atin tonight, ang hinahanap ni Lord is yung panloob. Kasi po, pag tama yung loob, automatically, magiging tama ang labas. Sometimes, nakikita lang yung labas, pero yung loob hindi. Tandaan niyo po, Christianity is not just a religiosity. It is righteousness. It is holy living. Hindi lang seremonya, pero pagtaas ng spiritual life. Kaya nga si Lord, hindi siya interesado sa yaman mo, hindi siya interesado sa natapos mo, hindi siya interesado sa kung magkano ang pera mo sa bangko, interesado siya sa karakter mo. Kaya kailangan mong ma-born again. Amen? At sa mga binasa natin kanina, matitindi yung mga binitawan ni Lord.
hindi sa mga prostitute, hindi sa magnanakaw, hindi sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Pinakamatatalim at matitinding salita yung binigay niya sa mga religious leaders mismo. Now, kung sa mga religious leaders na sabi niya yan, how about to you and me? Tama? How about to you and me? Kaya gawin po natin totoong lahat. Kung nakikita sa labas na ganyan ka, dapat ganun din sa loob. So, simula ngayon, linisin natin ang loob para po mag-reflect sa labas. Amen? At naway tinamaan tayong lahat sa 7 sorrows na binigay ni Lord right now. Kung sakali man na merong mga tao rito na nasapul sa mga narinig mo, meron ka pang chance. Ang sabi ni Lord sa Matthew 11:28, pakibasa nga, sabay-sabay. Ang tunay na kapahingahan nasa Panginoon. Hindi sa panonood ng Netflix sa bahay mo. Ang tunay na kapahingahan is yung ihingi mo kay Lord yung lahat ng nagagawa mong pagkakamalit kasalanan. Amen? So, punta kayo rito. Tayo nga tayo lahat. Meron po ba tayo natutunan? So, napakalinaw po na sinabi ni Lord, yung blood ni Jesus Christ will cleanse us from all our sins. At sa gabing ito, I suggest, no po? Magpe-pray po ako right now, but I will not ask you to come here. I will just want you to close your eyes. Lahat po tayo, lahat tayo. Ito yung mensahe na ibinigay sa atin ni Lord sa araw na ito na tinatawag niyang Good Friday. I want you to close your eyes, everybody, please. I want you to lift up your hands, Father in heaven. Holy Spirit, we want to thank you for the word that you have given us. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ibinaba niyo sa gabing ito, Lord God. That even though, Panginoon, kami yung mga tao, Lord God, na hindi alam at narinig yung isang linggong yon na tinatawag na Holy Week. But tonight, Panginoon, binigyan niyo kami ng pagkakataon na maunawaan namin, Panginoon. Na tunay, Lord, na dapat kaming maging maayos, hindi lang sa panlabas, ngunit sa pangloob naming katauhan, Panginoon. Alam namin, Lord, na hindi po namin gayang gawin to kung kami lang. Kaya po sa gabi ito, Panginoon, ang dalangin namin lahat is tulungan niyo kami, Panginoon, na marating namin yung presensya niyo at maramdaman namin, Lord God, yung nais yung mangyari sa buhay namin, Panginoon. Tulungan niyo kami, Lord, because if kami lang, hindi namin kaya, Panginoon. Samahan niyo kami, Lord God. Bigyan niyo kami ng boldness. Bigyan niyo kami ng desire, Panginoon, na malakaran yung aming narinig tonight. Na kami po'y mabubuhay ng naaayon sa inyong kagustuhan at sa inyong mga salita lamang, Panginoon. Salamat, Lord, na ibinigay niyo sa amin ang inyong salita at ang katotohanan, Panginoon. Kung ang buong mundo ay iniisip na patay ka ngayon, ang iniisip namin is buhay na buhay ka, Panginoon. Na minsan ka lang namatay at hindi ka muling namatay. Nabuhay ka after 3 days, Panginoon. At sa aming pananampalataya, ikay buhay na buhay since then. Hindi ka namatay, Panginoon. At kaya po kami nagkaroon ng ganitong pananampalataya is dahil buhay kayo, Diyos, na aming pinagsisilbihan. We celebrate tonight, Panginoon, because sa wisdom na binigay niyo sa amin, Lord God. Samahan niyo kami, Panginoon. We know, Lord God, that we are not worthy of anything. But because of your goodness and faithfulness to us, Lord God, nagkaroon kami ng pagkakataon na maging tama sa paningin mo, Lord God. Salamat po sa inyong ginawang sakripisyo sa cross ng Kalbaryo noong 2,000 years ago, Panginoon. Salamat po na namatay kayo sa cross at tinubos nyo lahat ng aming kakulangan. Tinubos nyo lahat ng aming kasalanan. Binigyan nyo kami ng kagalingan. Pinirobide nyo lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Kaya sa gabing to, Lord, patuloy ka namin pupurihin at sasambahin. Dahil wala kaming ibang Diyos na kinikilala,
kundi kayo lamang, Panginoon. Kayo lamang, Lord God. Hallelujah. Salamat po sa gabing ito. We praise your name. We glorify your name. Hallelujah. Salamat po at natagpuan ka namin, Panginoon. Salamat, Lord. Ang tinig mo, aking hanap-hanap. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, laging laan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Hallelujah. Salamat po. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Sing it from the bottom of your heart. Come on. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo For the last time, let's sing it again. Chorus. natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Hallelujah. Tunay, Panginoon,
na kundi ka namin natagpuan, Panginoon, kundi ka namin nakilala sa buhay na to, hindi namin alam kung nasaan na kami right now, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong salita namin narinig. At muli, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, patuloy kami magdiriwang, Panginoon, dahil sa kabutihan nyo sa aming lahat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw lamang po ang Diyos na sumagip sa amin. Kaya po sa buhay namin ito, Lord God, patuloy kaming magsisilbi sa inyo upang maibalik man lang namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat na talagang para sa inyo lang, Panginoon. Lord, you deserve our worship. You deserve our praise, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa gabi ito. We thank you so much, Lord God. Lahat po ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa inyo lang namin binabalik sa tanging pangalan ng Anak na si Jesus, at lahat tayo magsasabi ng Amen, 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 and Amen. Hallelujah.